Hello everyone! Welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from 1st quarter hanggang 4th quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay, let's get started! Magandang araw mga minamahal kong grade 8 students. Sa video na ito ay itutuloy natin ang inyong learning task number 2, week 2 ng inyong mga module. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, i-click nyo na lang sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Okay? Itutuloy nga natin itong number 4. So, ang una natin gagawin, iset natin as equation yung inequality. Unahin natin to. Magiging y equals 2x plus 1. Para makuha natin yung y-intercept, let x equals 0. So, kapag 0 yung x, takpan nyo na lang yan. Ang matitira na lang, diba, is y equals 1. Meaning, ang y-intercept is 0, positive 1. Ganun lang yon. And then, para naman makuha yung x-intercept, let y equals 0. So, pag tinakpan natin yan, magiging 0 equals 2x plus 1. And then, para makuha natin yung x, transpose natin si positive 1, magiging negative 1 equals 2x. Or pwede rin namang ito ang ilipat nyo doon, mag-change ng sign, maiiwan yung positive 1. The same pa rin naman yung magiging result niya. Para makuha natin yung x, i-divide natin both sides by 2. And then, x equals negative 1 half. Ano ba ang katumbas ng 1 half? 0.5, diba? So, ang x-intercept natin is negative 0.50. Next, dito naman tayo sa pangalawang inequality. Gawin natin itong y equals negative x plus 1. Then, let x equals 0 para makuha yung y-intercept. So, pag tinakpan natin yan, pag 0 yan, ang matitira is y equals positive 1. So, 0, positive 1 yung y-intercept. At kapag naman kukunin yung x-intercept, let y equals 0. So, kapag 0 yan, ang matitira is 0 equals negative x plus 1. Ngayon, mas madali na kapag yung negative x ang ililipat ko dito, magiging positive x na siya, equals positive 1. Meaning, ang x-intercept is positive 1, 0. Ngayon, gumawa tayo ng Cartesian plane. So, meron tayong y-axis tsaka x-axis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Negative 1, negative 2, negative 3. Then, i-plot na natin yung mga points. Ang y-intercept natin dito is 0, positive 1. So, nandito yon. Then, ang x-intercept is negative 0.50. So, nandito lang siya. Tapos, ang ginamit ay greater than or equal to, meaning, ang gagamitin nating line is solid line. Kapag naman greater than at less than, ang gagamitin broken line. So, tandaan niyo palagi yon. Solid. Ano ba yung sinabi ko last time? Kapag greater than or equal to, nasa taas, yung shishadan. Kapag naman less than or equal to, sa baba ng slanting line. So, yun na yung clue ninyo para hindi na kayo mag-test point. So, ang shishadan natin is greater than or equal to, nasa taas ng line. Next, i-plot naman natin itong pangalawang inequality. We have 0, positive 1, nandito rin yun. And then, we have positive 1, 0. Ang ginamit dito is less than, meaning broken line. So, ito, broken line. At kapag less than, meaning to say, nasa baba ng slanting line. So, ang shishidan natin, yung nasa baba niya.
Dito, yung slanting line. At saan sila nag-overlap? Diba dito? Dito sila nag-intersect. So, meaning, nandito yung mga solution set ng inequalities. So, kahit saan kayo mamili dito or kahit ano yung piliin ninyo dito na sa nashedan, yun na yung solution set niya. So, tatlo lang naman ang pipiliin natin, di ba? Pwedeng -2, 0, at pwede ring -10, -5, at -50, -2. So, be careful na lang kayo sa paglagay ninyo ng solution set kasi hindi lahat ng nandyan sa graph ninyo maaaring hindi accurate yung pag-graph ninyo. Kaya, i-check nyo na lang kung magiging true ba yung solution set ninyo by substitution sa inyong inequality. Okay? So, palagi ninyong i-check kung magiging true ba yung inequalities ninyo sa nakuha ninyong solution set. Okay? Number 5, we have y is greater than or equal to 2x plus 5 and y is less than 2x minus 6. So, kunin natin yung x and y-intercept. Para makuha yung y-intercept, let x equals 0. Gawin muna natin siyang equation, magiging y equals 2x plus 5. So, kapag x ay 0, meaning to say, 0 na yan, ang matitira na lang is y equals positive 5. Meaning to say, ang y-intercept is 0, positive 5. Next, para naman makuha yung x-intercept, let y equals 0. That is 0 equals 2x plus 5. Transpose natin si 2x sa kabila, magiging negative 2x equals positive 5. Para makuha yung value ng x, i-divide natin by negative 2 para makancel yan. And then, dapat mag-divide din tayo dito sa kabila. So, x equals negative 5 over 2. Ano ba ang katumbas ng 5 over 2? 5 divided by 2 is equal to 2.5. Meaning to say, ang x-intercept natin is negative 2.50. Dito naman tayo sa second na inequality, magiging y equals 2x minus 6. Para makuha natin yung y-intercept, let x equals 0. So, kapag 0 na yung x, meaning to say, ang matitira na lang ay y equals negative 6. At ang y-intercept natin is 0, negative 6. Next, para naman makuha yung x-intercept, let y equals 0. So, magiging 0 equals 2x minus 6. Transpose natin si 2x sa kabila, magiging negative 2x equals negative 6. Para makuha natin yung x, i-divide natin both sides by negative 2. Then, x is equal to negative 6 divided by negative 2, that would be equal to positive 3. Ang x-intercept natin is 3, 0. Next na gagawin ay gagawa ng Cartesian plane. Pag nakagawa na ng Cartesian plane or pwede naman kayong mag-graph sa graphing paper, i-plot na natin yung mga points. Sa first na inequality, meron tayong 0, positive 5. So, nasaan yun? Nandito. At yung x-intercept niya is negative 2.50. So, nasa pagitan ni negative 2 at negative 3. Kaya nandito yun. Ano ang ginamit na inequality? Greater than or equal to. So, ano ang gagamitin nating line? Tama, that is solid line. Yan. Ngayon, ano naman ang shishidan natin? Dito ba sa right or dito ba sa left? Para mas madali, mag-test tayo ng points. I-test natin yung 0, 0 kung dito ba yung shishidan natin. So, kapag 0 yung y equals 2 times 0 plus 5. Greater than or equal to. So, 0 greater than or equal to 2 times 0 equals 0 plus 5 equals positive 5. So, hindi greater yung 0, meaning to say, dito tayo mag-shade sa left side. Okay? Kasi false na yung dito sa right side. So, dito tayo mag-shade. Next naman, i-plot natin yung second na inequality. Ang y-intercept is 0, negative 6. So, dito yon. At ang x-intercept is positive 3, 0. So, dito naman yon.
Ang ginamit na inequality symbol is less than, meaning to say, ang gagamitin natin ay broken line. So, i-connect natin yung mga points by broken line. Ano naman ang sishidan natin dito pa sa right or sa left? So, mag-test ulit tayo ng point, yung 0 ulit. That is y less than 2x minus 6. So, kapag 0, 0 yung test point natin, that is 0 less than 2 times 0 minus 6. 0 less than 2 times 0 equals 0 minus 6 equals negative 6. Is 0 less than negative 6? Hindi, diba? Mas malaki si 0 kaysa kay negative 6. So, hindi pwede or false ito. Meaning, ang shishidan natin ay dito sa parte na to. So, dito tayo mag-shade. And as you can see, walang overlapping na region. Ano ang magiging solution set kung wala namang overlapping points? Wala tayong solution set kasi parallel sila or hindi sila nag-connect, hindi sila nag-intersect. So, meaning, ang set notation natin ay no common points. Wala silang overlapping region. Alright? Once again, stay home, stay safe, nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Kung gusto ninyong panoorin yung next na learning task, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin.